na ipatupad ang rate hike ng Manila Water at Maynilad. Dating auditor ng Commission on Audit, pinanindigan sa Kamara na matibay ang kaso laban kay dating AFP Controller Carlos Garcia. Isang bulkan sa Japan, sumabog. At international singing sensation na si Charisse, nagsimula na mag-taping para sa kanyang Valentine's Special sa Kapuso Network. Huwag pa uli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. ₱8 na minimum fare sa mga pampaserong jeep sa Luzon. Pinatupad na ngayong araw. May ilang pasahero naman na hindi raw alam ang dagdag pasahe kaya nagkaroon pa ng bahagyang kalituhan. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, pabor nga para sa mga tsuper ng jeep ang pisong dagdag pasahe. Pero para naman sa mga mananakay ay panibagong pahirap na naman ito. Di pa rin daw sapat kung tutuusin ang pisong dagdag pasahe pero ikinatuwa na rin ito ng mga tsuper ng jeep. Kahit paano raw kasi ay makakadagdag ito sa maliit nilang kita. Inaprubahan ng LTFRB ang pagtaas ng pamasahe sa mga jeep epektibo kaninang hating gabi. Oo naman kasi laking tulong yan dahil ang laki ng krudo ngayon eh. Kaya malaking bagay sa amin yung pisong dagdag. Makadagdag pambili ng galunggong, sa pambili ng gatas, sa mga anak namin. Malaking bagay na po yan na piso. Pero dito sa Mabuhay Rotonda, kapansin-pansin na wala pang mga paskil sa loob ng mga jeep na ₱8 na ang minimum fare. Mamaya para 7 ng umaga sila maglalagay dahil manggagaling raw ito sa presidente ng kanilang asosasyon. Nagdulot naman ito ng kalituhan sa ilang pasahero dahil ang iba ngayon lang ito nalaman. Di rin nila maiwasang magsintimiento lalo pat magkakasunod ang pagtataas ng pamasahe at iba pang gastusin. Hindi naman dapat muna magtaas ngayon hanggat maaari. Kasi ang mamahal ng bilihin, lahat. Siyempre maraming maapektuhan, gaya kami mga mahihirap. Sana, bigyan mo na ng konting, hindi yung ganitong sabay-sabay, puro katatapos lang na. Tapos ito na naman, mag-New Year's, panibago na naman. Kaya. Noong isang buwan lang kasi nagsimula ang 10 pisong dagdag pasahe sa taxi. Kahapon naman ipinatupad rin ang dagdag singil sa toll sa SLEX. Igan, paalala naman ng LTFRB sa mga tsuper na nagsasantala, nananatili pa rin ang 20% diskwento sa mga estudyante at senior citizens. Yan ang unang balita mula rito sa Mabuhay Rotonda. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Nag-uulat live mula sa Mabuhay Rotonda. Pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep, mahigpit na tututukan ng LTFRB. Yan ay para raw masiguro na tama ang singil ng mga driver. Ang sinumang jeepney operator na mapatutunayang lalabag ay pagbumultahin ng mula 2,000 hanggang 4,000 piso. 15 araw na suspensyon hanggang sa tuluyang pagbawi ng lisensya ang parusa sa mga tsuper. Samantala, bago matapos ang buwan, inaasahang ilalabas na rin ng LTFRB ang desisyon, kaugnay naman sa petisyon para sa dagdag pasahe sa bus. Samantala, magtataas na ng singil ang ilang negosyong nakadepende naman sa tubig tulad ng car wash. Bulso na rin yan ang ipatutupad na rate hike ng Maynilad at Manila Water. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Agawan sa hose ng tubig at pagkahaba-habang pila balde, ilan lang ito sa ating mga nasaksihan na magkaproblema sa supply ng tubig sa Metro Manila noong nakaraang taon. Isa sa mga pinaka-nasapul sa kakapusan ng supply, ang Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Matapos ang 6 na buwan, heto si Prudential Yari ng Batasan Hills. May tubig na nga mula sa gripo, pero ilang oras lang naman daw ang itinatagal. Kaya naman laking disbayan niya na sa kabila ng paputol-putol na supply, ang singil sa tubig niya magmamahal na simula February 16. Sana wag naman magtaas. Kasi yung serbisyo hindi naman dire-diretso. Kung minsan wala pa kaming supply. Ang mga tulad ni Prudential residential consumers ng Maynilad o yung mga kumukonsume ng 30 cubic meters ng tubig pababa kada buwan, karagdagang 60 pesos at 88 centavos ang madaragdag sa monthly bill. Maging ang Manila Water, magtataas din ng singil. 57 pesos at 74 centavos ang dagdag singil para sa mga residential customers. Pero lalong mataas ang dagdag singil sa mga negosyo na ang puhunan ay tubig.
Gaya na lang ng car wash ni Jesse Domingo. Buwan-buwan umaabot sa 100 cubic meters ang konsumo ng car wash shop. Katumbas ng halos 600 pisong dagdag bayaril. Kaya naman kahit 5 taon ang walang galawan ng singil ng serbisyo sa car wash ni Jesse, ngayon, Nagbabalak din ako kayo magtaas nila ng presyo, pero konti lang. gayon pa man pilit ipinauunawan ng MWSS sa publiko na sa kabila ng dagdag singil, mas mura at mas malinis pa rin daw ang tubig mula sa kanilang mga concessionaire. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Samantala, mga manukan at palengke sa Pulilan, Bulacan, ininspeksyon ng mga opisyal ng Municipal Health and Sanitation Office at Municipal Agriculture Office. Yan ay para siguruhin hindi roon nagmula ang sinasabing botsyang manok na nasabat sa Malabon kahapon. Narito ang report ni Steve Dailisan. Kasama ang Municipal Health and Sanitation Office, pinuntahan ng Municipal Agriculture ang poultry farm na ito sa Barangay Balatong B. Pero nung ikalawang linggo pa raw ng Enero na harvest ang mahigit 8,000 manok dito. Sa isang malaking kumpanya ng dressed chicken daw ang diretsyo ng mga manok, kaya walang dumadaan sa palengke. Sana naman huwag nilang gawin para huwag epektuhan yung kamukha namin nagmamanok. Sunod na tinungo ang Barangay Lumbak. Pagpasok pa lang sa gate, nag-spray na ng disinfectant sa aming mga sasakyan para raw di makapagdala ng sakit sa mga manok. Ayon sa katiwalang si Roberto Tomas, bihira raw silang mamatayan ng manok. Kung meron man, agad daw itong inililibing sa kanilang bakuran. Di naman itinanggi ni Tomas na paminsan-minsan may nagtatangkang bumili ng patay na manok sa kanila. Kaya kahit maraming nagpupunta rito na ino-opera na bibili yung 20 isang ulo, hindi siya pumapayag. Kasi nga baka gamitin niya sa ganun daw. Kaya kami nagpupunta pero hindi naman niya pinapayagan kasi nga stricto siya. Ayaw niyang masira yung pangalan. Siyempre, negosyo yan eh. Bukod sa dalawang malaking dressing plant, meron lamang 5 poultry farms dito sa bayan ng Pulilan. At bukod tangi rin itong egg farm na ito na regular din naman daw dumadaan sa pag-iinspeksyon kada taon. Ayon sa Municipal Agriculture Office, wala rin daw silang namomonitor ng mga nagkakasakit na manok. Ito'y kahit pa malamig ang panahon sa ngayon. Yung mainit na mainit, yung umaano ng sakit ng manok. Ngayon po medyo malamig, ano? Oo, meron silang mga antibiotic na pinapainom. Kasama doon sa inumin. Para makasiguro, sinadya na rin ang pamilihang bayan ng Pulilan. 3 proseso raw ng pag-iinspeksyon ng pinagdaraanan mula sa pagdating ng manok, pagkatay at pagkakadisplay sa stante para mabigyan ng meat inspection certificate. Habang panahon na hanap buhay namin to, bakit kami magbebenta ng ganun? Tsaka makikita nyo naman sa itsura ng ng manok namin yung bagong katay tsaka yung botsan. Karaniwang kulay berde at may natuyong dugo raw ang botsang manok. May ilang nagtitinda na nilulubog pa sa dilaw na food color ang manok para magmukhang sariwa. Kaya dapat amuyin kung may masangsang na amoy, yak botsa. Paniniguro ng Municipal Agriculture Office, mas maghihigpit pa sila sa pagbabantay kaya sa mga magtatangkang magpuslit ng botsang manok. Nakaka-intercept kami dito along the highway ng DRT, pero ginagawa namin yung dapat. Nape-penalize yung gumagawa, sinusunog namin yan right away. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makakasap natin si Executive Director Jane Bacayo ng National Meat Inspection Service. Director Bacayo, good morning. Good morning, Aidan, at sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Mas mahirap ba yung ma-detect yung botsyang manok kumpara sa botsyang baboy? Kagaya rin ng baboy ito, Igan, Oo. makikilala mo talaga doon sa kalidad ng karne. Kung titingnan mo talaga, may mga greenish discoloration, minsan yellowish discoloration. At saka yung amoy talaga, makikita mo, maano mo talaga, kung amoyan mo yung karne na yan, malangsa at saka mabaho yung karne na yan. Walang botsyang manok na medyo okay ang amoy. Talagang mamaantot yan. Talaga madaling masira ang amoy ng butsang manok. Madaling Kakaiba yung amoy, no? Kakaiba. Kasi yung karamihan nito pag namatay ito, yung laman loob talagang dumidikit agad sa karne, kaya talagang magkakaroon ng discoloration at saka madaling yung amoy babaho ito. Ano to, mga patay na sa peste to? Ito naman minsan kasi nagkakaroon lang tayo ng mga mortalities. Small percentage of mortalities. At saka ang problema dito kung magkakaroon ng isang peste sa isang manukan, talaga magkakaroon ng maraming mortality. Opo. Director, matagal na bang may botsyang manok o sinubukan lang nila ito dahil matindi yung kampanya nyo sa
botsang baboy? Ano ito kasi, ngayon kasi akala nila kasi siguro na ang mga local government units at saka inimais na ay naglalaylo, hindi nila alam na talagang inaano pa rin namin yung pagbabantay nito. Ito namang ano na ito, hindi talaga ito kagaya ng karami ang mga butsa sa manok at saka doon sa baboy. Baboy Oo. kasi talagang volume kung nagkakaroon tayo ng butsa. Oho.